Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady ng aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? Of course, I'll be the first one to sign. Alam mo, Sandro, hindi kami nagugulat na ikaw ang unang nag-sign. Pinagtaka namin kasi sabi ng airpat mong weak leader, against daw siya. May chismis pa nga lumabas na tinawagan niya yung pinsan niyang tito mo na speaker na matakaw sa pera at pinigilan niya di umano. Tapos kamukat-mukat mo ikaw yung number 1 nag-sign. So nagtaka yung tao at napatunayan muli sa maraming pagkakataon na wala talaga siyang isang salita. Mahina talaga ang kote, mahina ang political will, at napatunayan na ang tiyo mong matakaw sa pera ang siyang nagpapatakbo ng Pilipinas. Pero may presidente, hindi napigilan ang Speaker of the House. Samantalang may mga naglabasan, ako mismo naglimbag in comparison with your father na nagsasabi na wala raw magagawa ang executive. Samantalang si dating Pangulong Duterte isang salita lang na guys lay off. Ina-address niya sa Congress, pigilan nyo ang Vice President. Binoto siya ng tao. Ganon ang may political will. So hindi kami nagtataka. Pangalawa, yung sagot mo, kabobohan niya ng pamilya mo. Excuse me. Di ba ilang beses nang sinabi yung sinabi mo na ipauhukay kasi yung tita Aimee mo sobrang arte. Kung ano-anong kesyo friends sila ni Sara, ganda buwisit na si Sara na pag hindi kayo tumahimik, di ba? Nagsalita pa nga si Baste, pinagsabihin nyo ang timo na huwag silang gamitin kasi ang arte ng pamilya nyo, ang daming kabugukan, pinaggagamit, manggagamit kayo. Tas hindi binantaan yung pamilya mo, ang sinabi, di ba, paulit-ulit na kapag pinatay nyo ako, may papatay sa inyo. So that's very clear. It only states na mahina ang comprehension mo, bobo ka. Excuse me, hoy mga loyalista, tigilan nyo kakapublish sa page nyo na next president to. Putang ina, kahit sa anak kong high school, ilalaban ko ng spelling bee dyan. Tigilan nyo kami. Tama na bobo sa Pilipinas. Tama na Marcos.